Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Chris Abanador at shoutout kay Borok Vlog. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Sa bagay na ito, alam ni Daw 12 na muntik na niyang makaligtaan ang malaking kaganapan dahil sa kanyang salpok, kaya hindi siya naglakas loob na iangat ang kanyang ulo sa harap ng Aaron sa takot na si Aaron ang sisihin sa kanya. Gayunpaman, hindi siya sinisisi ni Aaron, dahil alam niyang ginawa ito ng Daw 12 dahil ito ay may kaugnayan sa kanyang kaligtasan. Sa kasong ito, paano niya masisisi si Daw 12? Hindi bale, alam kong para ka sa ikabubuti ko, pero sa kalagayan mo ngayon, mas mabuting huwag kang masyadong impulsive, at kapag may na-encounter ka sa hinaharap, doon, huwag sumulong kung gusto mo. Sinabi ni Aaron sa Daw 12. Hindi nagsalita si Daw 12, ngunit tahimik na tumanggo. Nga pala, anong nangyari this time? Bagamat naunawaan na ni Moyang ang bagay na ito sa mansyon ng Panginoon ng lungsod, hindi pa rin siya malinaw kung ano ang nangyayari. Bukod dito, ang biglaang pagkansela ng emperador sa pag-aresto kay Aaron ay nakakaramdam din ng kakaiba kay Moyang. Ang taong pumatay sa akin ay ipinadala ng pamilya Yingxia, ngunit ngayon ay nalutas na. Ang aking kaibigan, siya ay pinatay. Sabi ni Aaron, magkaibigan. Nagdududa si Moyang kay Aaron. Sa pagkakaalam ni Moyang, ang Aaron ay walang malalakas na kaibigan mula sa lahat ng direksyon. Paano niya haharapin ang malalakas na kaibigan mula sa lahat ng direksyon? Ang mga kaibigan ay ipinanganak dahil sa polusyon. Nag-alinlangan si Moyang. Aba, sa tingin mo wala akong lakas. Walang magawang sabi ni Aaron. Kung napakalakas ng Aaron, hindi siya magtatago sa kanila. Kaya umiling si Moyang at itinanggi ang sinabi ni Aaron. Ang aking kaibigan ay dating isang makapangyarihang figure sa mundo ng lahat ng direksyon, ngunit nagkataong nasa Xuanyuan World siya, kaya nakilala niya ako. Paliwanag ni Han. Hindi ka ba pumunta dito para magpaalam? Naisip ni Moyang na kakaiba na biglang lumitaw ang Aaron sa lungsod ng Londian. Matapos makinig sa mga salita ni Aaron, gumawa siya ng matapang na hula. Bagamat sa tingin niya ay hindi magandang panahon para sa Aaron na pumunta sa mundo, magagawa niya ito sa kanyang karakter. Pagkatapos ng lahat, magagawa ni Aaron ang lahat para kay Ivory, at kung mananatili siya sa mundo ng Xuanyuan, imposible para sa kanya na makagawa ng isang malaking tagumpay. Kapag napunta siya sa mundo ng lahat ng direksyon, maaari siyang magkaroon ng pagkakataon na maging mas malakas. Hindi masama, ngayong nahulaan na siya ni Moyang, inamin ni Aaron ang kanyang layunin. Gusto niya talagang umalis sa mundo ng Xuanyuan, dahil walang puwang para sa kanya upang maging mas malakas. Bagamat mapanganib ang mundo, kailangang gawin ng Aaron ang hakbang na ito kung gusto niyang lumakas. Hindi niya maaaring hayaang maghintay ng masyadong matagal si Ivory, at hindi niya maaaring hayaang mabilanggo si Han Nayan sa lahat ng oras. Pagkatapos makinig sa Han 3,000 salita, Moyang 3 tao ay tumahimik, hindi alam kung ano ang sasabihin. Iniisip nilang lahat na napakadelikado at hindi magandang panahon para sa Aaron na pumunta sa mundo. Ngunit sa parehong oras, alam din nila na ito ay isang bagay na kailangang harapin ni Aaron sa madaling panahon, at hindi niya balak na tumakas. Ang pananatili sa mundo ng Xuanyuan ay masisiguro ang kanyang kaligtasan, ngunit ang ganitong uri ng kaligtasan ay hindi ang gusto ng Aaron. May malinaw ka bang ideya? Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagtanong si Moyang sa malalim na boses. Ito ay isang pagpipilian na kailangan kong gawin, at ito ay isang bagay na kailangan kong harapin. Sabi ni Aaron.
Huminga ng malalim si Mo Yang, nagpakita ng isang matangkad na ngiti, umakyat sa balikat ni Aaron at sinabing, hindi pa tayo nakakainom ng maayos. Huwag kang maging pagong ngayon. Nakangiting sabi ni Han Sanchen, ikaw. Tiyuhin ka, gusto mo pa bang ikumpara sa akin? Hindi kumbinsido si Mo Yang dito, tinapik niya ang kanyang dibdib at sinabing, sa pag-inom, hindi ako kailanman natakot sa sinuman. Ano ang silbi ng pagiging bata? Kung hahayaan kitang mahiga sa ilalim ng mesa, kailangan mong mahiga ng tapat. Ang bibig ay napakalakas, ngunit hindi ko alam kung mayroon akong tunay na kakayahan. Tumawa si Aaron. Nang makapasa si Mo Yang sa daw 12, sinipa niya ang daw 12 at sinabing, ano pa ba ang ginagawa mo? Hindi ka ba maaaring maging masaya? Tara, inom tayo. Nag-aalala si daw 12 sa kaligtasan ng Aaron, kaya hindi siya makagawa ng anumang pagsisikap. Ngunit alam niya na sa kapaligiran ito, kung hawakan niya ang isang mukha, tiyak na masisira ang kapaligiran, kaya't kailangan niyang pisilin ang isang ngiti. Sa araw, ang tatlong tao ay nagsimulang itulak ang kanilang mga baso sa mesa ng alak upang baguhin ang kanilang mga tasa. Ito ang pinakamasayang oras para sa tatlong tao na uminom. Si Liu Fang ang nag-aalaga sa tatlo, at malaya silang umiinom. Sa ngayon, si Ivory ay nakakulong pa rin sa silid, na binabantayan ng isang espesyal na tao. Alam niya na ipinadala ni Fu Tian si Fu Leng sa mundo ng Xuanyuan. Kapag nahanap ni Fu Leng ang Aaron, ito ay magiging isang nakamamatay na dagok sa Aaron. Ngunit si Ivory ay hindi masyadong nag-alala. Bagamat alam niyang naghihingalo na si Aaron, hindi niya magawang ikompromiso at tulungan ang langit. Ang ganitong uri ng pagkakanulo ng Aaron ay hindi kasing ganda ng pagkamatay ni Aaron, tumuntong siya sa kalsada ng dilaw na bukal, at pagkatapos ay hinanap ang figure ni Aaron. Nang si Ivory ay tulala sa silid, biglang itinulak ang pinto. Tulungang umalis, kalmadong pumasok ang ekspresyon ng mukha. Dahil may mga bantay sa pintuan, kaya bago isara ang pinto, si Fu Li ay mukhang nasa ibabaw. At pagkatapos isara ang pinto, tumulong na umalis pagkatapos ay naibalik ang normal na paraan, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ivory, nagyayelo. Kung hindi ka magsasalita, magugulat ka. Hindi makapaniwalang tumingin si Ivory kay Fu Li. Bagamat minsan niyang naisip na ang mga bagay ay magtatapos sa ganitong paraan, alam ni Ivory ang posibilidad ng pagkamatay ni Fu Ling, na halos imposible. Ang Aaron, gayunpaman, ay ginawang posible ang imposible at lumikha ng isang himala, tumpak ba ang mensahe? Tanong ni Ivory sa malalim na boses, galit na galit si Fu Tian. Masasabi mo bang hindi ito tumpak? Help to live to say. Biglang nagpakita ng isang matangkad na ngiti ang mukha ni Ivory, at sinabing, mahusay siyang gumawa ng mga himala, kaya hindi ako nakakaramdam ng kakaiba. Ngunit hindi mo ba naisip na kakaiba ito? Sa lakas niya, paano niya mapapatay si Fu Ling? Sumimangot si Fu Li at sinabi sa kanya ng intuition, hindi ito simple, dahil ang pagkakaiba ng lakas ng Aaron at Fu Ling sa pagitan ng 18,000 li, hindi ito kayang gawin ng Aaron, ano ang kakaiba? Hindi ba niya kayang patayin si Fu Ling? Sabi ni Ivory with a natural look, hindi mo kailangang magpanggap na kalmado sa harap ko. Sa totoo lang, kakaiba sa puso mo. Help to live to say, hindi ako nagulat, dahil naniniwala ako na kaya niya ito, at kaya niya ito. Sabi ni Ivory na bukas ang mukha. Ito ay talagang isang kakaibang bagay, ngunit nang mangyari ito sa Aaron, si Ivory. Hindi masyadong nag-iisip, tinitigan ni Fu Li si Ivory nang hindi kumukurap. Inaasahan niyang may makita siya sa mga mata ni Ivory, ngunit ang matitibay na mga mata ni Ivory ay hindi nagpapakita ng anumang kapintasan. Nakakapagtaka ito kay Fu Li. Paano siya maniniwala sa Aaron? Sa lakas ni Aaron, paano siya magiging kalaban ni Fu Leng, pero wala siyang duda. Bakit ba masyado kang naniniwala sa kanya? Tulong sa umalis hindi maintindihan ng magtanong ng isang paraan, siya ay talagang hindi maintindihan suying tag-araw ng katatagan ay mula sa kung saan. Dahil asawa ko siya, hindi ako naniniwala sa kanya. Sino pa ba ang paniniwalaan ko? Tamang sinabi ni Ivory, hindi man lang malabo. Tumulong na mag-iwan ng walang magawang ngiti, hindi niya maintindihan ang ganitong pakiramdam, ngunit alam niya, ang Ivory ay talagang walang duda na Aaron ang kahulugan.
Ngayong patay na si Fu Leng, galit na galit si Fu Tian, na hindi magandang bagay para sa Aaron. Tumulong na umalis upang magpaalala ng paraan. May ipapadala ba siya sa Xuanyuan World? Nagtataka na sinabi ni Ivory na hindi siya nag-aalala. Si Fu Leng ay isa ng malakas na tao sa pamilya ni Fu. Dahil patay na si Fu Leng, kahit na magpadala si Fu Tian sa iba, malamang na ganoon din ang resulta. Umiling si Fu Li at sinabing, ang mundo ng Xuanyuan ay ang tuktok ng asol na bundok kung tutuusin. Hindi niya magagawa ang anumang magustuhan niya. Malaking halaga daw ang binayaran ni Fu Ling para pumunta sa mundo ng Xuanyuan. Imposibleng magpadala siya ibang tao. Hindi ba ayos lang? Wala na siya sa panganib. Ngumiti si Ivory. Dahil wala sa panganib ang Aaron, hindi na niya kailangang alalahanin pa si Fu Tian. Gaano man siya magbanta, hindi papansinin si Ivory. Talaga bang hindi ka nag-aalala? Ang Aaron ay darating sa mundo sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, sa tingin mo ba ay pakakawalan siya ni Fu Tian? Paalala ni Fu Li na hindi niya maintindihan kung bakit nananatili pa rin si Ivory, nasa mood tumawa. Kung siya iyon, mas mag-aalala lang siya. Dahil ang galit na si Fu Tian ay ganap na imposible para sa Aaron na mabuhay. Hindi pa ito nangyayari. Walang dapat ikabahala. Sinabi ni Ivory na nagkaroon siya ng kasunduan sa Aaron na darating ang Aaron sa mundo kapag nakita niya ang signal ng paglipad. Sa madaling salita, hanggat hindi pinahintulutan ni Ivory ang Aaron na dumating sa mundo, hindi siya kailanman magiging impulsive. But it's something sooner or later. No matter when, he has to face it. Kahit hindi ko alam kung anong klaseng tao siya, kung talagang mahal ka niya, nahulaan niya ang sitwasyon mo sa pamamagitan ng pagtulong sa malamig. Duyo sa tingin niya ay makakatakas siya mula dito. Tulungan na umalis para sabihin. Pagkatapos ng naturang pagsusuri, unti-unting nag-alala si Ivory. Siya ay may napakalalim na pag-unawa sa Aaron at alam niya kung anong uri ng tao si Aaron. Hinding-hindi siya tatakas sa anumang bagay. Kung nahulaan niyang nasa panganib siya ngayon, babalik ang Aaron kahit na alam niyang nasa panganib siya sa mundo. Mukhang nasa isip mo ang sagot. Tulungan na umalis para sabihin. Huminga ng malalim si Ivory at sinabing, kung naramdaman niyang nasa panganib ako, darating siya. Ang pagdating sa mundo ng lahat ng direksyon ay ang oras ng kanyang kamatayan. Matigas na sabi ni Fu Li, nakita niya ang proseso ng galit ni Fu Tian, at alam niya kung gaano kalakas ang gusto niyang patayin si Aaron. Gusto kong umalis dito. Tulungan mo ako, sabi ni Ivory. Tulong upang iwanan Leng para sa isang habang, agad-agad buong mukha pilit ngiti, sabihin, alam mo ba kung gaano karaming mga tao sa labas ng bantay? At ito ay personal na utos ni Fu Tian. Kung walang utos ni Fu Tian, hindi sila aalis. Hindi kita papayagang umalis. Panipi, sa kasalukuyang sitwasyon, tama lang. Naibagsak ang pagkakakilanlan ni Fu Tian. Hindi mo ba gustong makitang muli ni Fu Mang ang araw? Sabik na sabi ni Ivory. Si Fu Li ang taong tumulong kay Mang, at nagtago siya sa paligid ni Fu Tian upang matuklasan ang tunay na mukha ni Fu Tian balang araw at hayaan si Fu Mang malaya mula sa kulungan ng langit. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, hindi talaga matutulungan ni Fu Li si Ivory. Kung gagawin niya ito, maaaring may kinalaman ito sa sarili ko. Ngunit hindi ako pinapayagan ng kasalukuyang sitwasyon. Tumulong na umalis para sabihin. Hindi makaalis, nangangahulugan ito na walang paraan upang makumpirma ang mga kasinungalingan ni Fu Tian. Kung hindi mapatalsik si Fu Tian, ang Aaron ay nasa panganib pagdating niya sa mundo. Sa sandaling iyon, isang hakbang ang tumigil sa harap ng pinto. Si Ivory at Fu Li ay natarante pagkatapos, pagkabukas ng pinto, si Fu Tian ay pumasok mula sa pinto. Nang panghihikayat sa hitsura ng pagkabigo ni Ivory. Bakit ka nandito? Tanong ni Fu Lizzy. Gusto ko siyang hikayatin, ngayon ang hinaharap ng palso ni Fu ay nasa kanyang mga kamay, at gusto ko ring magbigay ng ilang kontribusyon sa palso ni Fu. Tulungan mong umalis para sabihin. Pagdating sa bagay na ito, hindi mapigilan ang galit ni Fu Tian. Kung hindi dahil sa katigasan ng ulo ni Ivory, hindi nito mapapatay si Fu Leng. Dapat mong malaman na si Fu Leng ang pinakamahusay sa mga nakababatang henerasyon ng pamilyang Fu. Ang dahilan kung bakit ipinadala ni Fu Tian si Fu Leng sa mundo ng Xuanyuan ay dahil umaasa siyang papatayin ang Aaron ng may higit na katiyakan.
Ngunit ang resulta ay hindi niya naisip na namatay si Fuleng. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.